Hi, I'm 27, working full-time in Metro Manila. On paper, mukhang okay naman ako. May trabaho, may regular income, maayos manamit, marunong makisama, marunong tumawa sa group chat. Kung titingnan mo lang from the outside, iisipin mo siguro stable na ako. Pero ang totoo, halos every time na may lakad, kinakabahan ako. Hindi dahil ayoko silang makita. Kabaliktaran niya, gusto ko, hindi ko lang talaga madalas afford. Yung friend group ko, college friends ko sila. Hindi kami yung sobrang clingy, pero kami yung nagstay kahit matagal na kaming graduate. May GC pa rin, may birthdays, may random dinner after work, may coffee on weekends, may out of town plan once in a while. Hindi naman sila maluho. Hindi rin sila yung tipong laging kailangan mahalang place. Normal na lakad lang ng mga nagtatrabaho na gustong magpahinga at magkita. Kaya mas mahirap aminin na ako yung hindi makasabay. Kasi sa totoo lang, hindi naman laging sobrang mahal ng isang lakad. Minsan dinner lang, minsan coffee lang, minsan simpleng tara, catch up tayo. Pero kapag pinagsama-sama mo lahat, mabigat din. Isang dinner na 700 or 800, coffee na 300. Pamasahe, ambagan sa peak, regalo, minsan grab pag late na. Hindi siya malaking amount sa iba, pero para sa akin, kailangan ko munang isipin ng mabuti bago ako mag-yes. Hindi lang naman kasi ako yung sarili ko ang iniintindi ko. Nag-aabot ako sa bahay kada sweldo. Hindi ako full breadwinner, pero malaking tulong yung binibigay ko. Yung tatay ko hindi na rin ganun kalakas kumita at yung nanay ko may pinagkakakitaan pero hindi regular. May kapatid pa akong nag-aaral. Tapos, syempre, may sarili rin akong gastos. Commute, pagkain, load, basic needs, mga biglaang bayarin na parang laging may timing. By the time na dumating yung sahod, may assignment na agad, bawat bahagi. Wala pang 1 week, alam ko na kung gaano ako kaingat dapat gumalaw. Noong una, hindi ko naman to masyadong iniisip. Nung fresh grad kami, parang pare-pareho pa kaming hirap. Madali lang sabihin noon na pass muna, gipit. Gets agad ng lahat, pero habang tumatagal, napapansin ko na unti-unting gumagaan yung buhay ng iba. May ilan na kaya nang mag-travel paminsan-minsan. May ilan na nakakakain sa labas without doing mental math first. Masaya ako para sa kanila. Totoo. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na ako yung naiwan. Doon nagsimula yung hiya. Hindi ko na masabi ng diretso na wala akong budget. Lalo na kapag ilang beses na akong tumatanggi. Kaya natuto akong gumawa ng dahilan. May aasikasuhin ako sa bahay. Pagod ako this week. Next time na lang. May hindi lang ako tapos. Minsan totoo, madalas hindi. Hindi dahil gusto kong magsinungaling. Nahihiya lang talaga ako na sabihin na minsan yung simpleng kape na tingin ng iba maliit lang. Para sa akin malaking bagay na ang hirap ipaliwanag ng feeling na yon. Kasi working ka naman. Hindi ka naman tambay. Hindi ka naman walang ginagawa. So kapag sasabihin mong wala kang pera, parang may kasamang disappointment sa sarili. Parang iniisip mo, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? Alam kong hindi fair sa sarili ko yung ganung tanong, pero yun talaga yung pumapasok sa isip ko. May isang birthday dinner yung friend namin last year na hanggang ngayon naaalala ko. Sa BGC yung place. Hindi naman sobrang sosyal, pero alam ko na agad na hindi lang dinner ang gagastusin ko. May pamasahe,
may contribution sa cake, may gift, at malamang late uwi. Binuksan ko pa yung banking app ko habang nasa office at ilang minuto ko lang tinitigan yung laman. Kaya ko ba technically? Siguro, pero alam kong may kapalit na stress for the next couple of weeks. Yung tipong mapapaisip ka sa bawat lunch mo pagkatapos. Hindi dahil may ginawa silang masama. Umiyak ako kasi gusto ko naman talagang nandoon. I was not absent because I did not care. Wala lang talaga akong extra para sumama nang hindi ako kakabahan kinabukasan. After that, parang mas lalo akong naging distant. Hindi naman ako nawala totally. Nagre-reply pa rin ako sa GC. Pero naging maingat ako. Minsan sinesing ko muna yung chat tapos babalik na lang mamaya para kunwari hindi ako agad tumatanggi. Minsan inuunahan ko na ng pass muna ako this week kahit hindi pa final yung plan. Parang naging habit ko na i-manage yung expectations nila para hindi ako ma-pressure. Pero habang ginagawa ko yun, mas lalo akong lumalayo. Napansin ko rin na may mga usapan na hindi na ako makasabay. Natural lang naman yun. Kapag mas madalas silang nagkikita, mas marami silang shared memories. May references sila sa napuntahan nilang place, sa order na masarap, sa nangyari sa biyahe, sa mga maliliit na bagay na sila lang yung present. Wala namang mali doon. Pero ramdam mo kapag ikaw yung laging wala. Nasa group ka pa rin, pero hindi ka na fully part ng recent moments. May one time na nagaya sila ng coffee after work. Weekday lang, walang okasyon, need lang mag-unwind, sabi ng isa. Tiningnan ko wallet ko at sakto lang yung cash ko para sa commute at pagkain ko for the next days. Meron naman sa account pero nakalaan na yon. Nag-type ako ng usual excuse. Maya-maya, may private message yung isa kong kaibigan. Okay ka lang ba? Parang lagi kang di available. Simple lang yung message. Concerned lang. Hindi naman masakit basahin. Pero sobrang tinamaan ako. Kasi tama siya. Lagi nga akong hindi available. Hindi dahil ayoko. Hindi dahil busy talaga. Hindi lang talaga kaya. Ang nireply ko pa rin noon, okay lang, medyo pagod lang. Nag-heart react siya at sinabing magpahinga ako. Doon ako lalo na guilty. Kasi mabait sila. Walang pressure. Walang parinig. Ako lang talaga yung ayaw umamin. A few weeks later, may plan na naman. Day trip lang somewhere south. Sabi nila budget friendly naman daw. Hindi ako agad nag-reply. Habang tumatagal yung usapan sa GC, mas lalo akong napapaisip. May nagtanong pa, sure ka na ba? Directed sa akin. Doon ko na-realize na napapansin na nila yung pattern ko. Hindi na ito simpleng pagiging busy. Ako na yung friend na laging baka pero bihirang maging yes. That night, tinawagan ko yung friend na nag-message sa akin dati. Sinabi ko agad, may sasabihin sana ako, nakakahiya. Tapos sabi niya, ano yun? Hindi ko na napigilan. Sinabi ko sa kanya yung totoo, na hindi ako umiiwas, na gusto ko silang makasama, na every time na tumatanggi ako, nahihiya ako kasi pera ang dahilan, na ang dami kong iniisip sa bahay at sa araw-araw, na minsan gusto ko sumama kahit sa simpleng kape, pero kailangan ko talagang mamili. Na nahihirapan akong aminin kasi pakiramdam ko failure siya. Tahimik lang siya nung una. Tapos sabi niya, ba't hindi mo sinabi agad? Hindi galit yung tono niya. Malungkot lang. Sabi ko, nahihiya ako. Tapos sabi niya, akala namin umiiwas ka na. Akala namin baka may nasabi o nagawa kami. Doon ako mas nasaktan. Kasi habang iniisip ko kung paano ko poprotektahan yung pride ko,
Hindi ko naisip na baka nasasaktan din sila sa distance ko. May sinabi siya na hindi ko makalimutan. Sabi niya, hindi naman kailangan pare-pareho tayo ng budget para maging kaibigan. Simple lang, pero tumama. Hindi niya ako pinilit. Hindi rin niya ako pinagsabihan. Sinabi lang niya na mas okay raw sana kung naging honest ako kahit konti para hindi sila nanghuhula. After that call, hindi naman biglang naging perfect ang lahat. Hindi rin naman magic na nawala yung problema ko sa pera. Pero may nabago. Nawala yung bigat na dala ng pagtatago. Hindi na ako palaging gumagawa ng dahilan. Kapag hindi kaya, minsan sinasabi ko na lang, pass muna, medyo tight budget this month. Hindi ko man sinasabi every single detail, at least totoo na. And to my surprise, nobody made me feel small. Walang nang asar. Walang nagtanong kung magkano ba kulang ko. Walang nang hamak. Minsan sasabihin nila, sige, next time hanap tayo ng mas chill. Minsan tambay lang sa bahay ng isa sa amin. Minsan fast food. Minsan lakad lang sa mall at convenience store coffee. Hindi lahat ng plano ma-adjust para sa akin at okay lang yun. Hindi ko rin gusto na laging ako ang iisipin nila. Pero malaking bagay na hindi ko na kailangang magtago palagi. Hanggang ngayon, hindi pa rin madali. May travel plans pa rin na alam kong hindi ko kakayanin. May dinner invites pa rin na kailangan kong tanggihan. Minsan naiinggit pa rin ako. Minsan nalulungkot pa rin ako kapag naiisip kong gusto ko lang naman makisama pero kailangan ko pang i-compute lahat. Hindi naging magically okay ang lahat dahil lang nagsabi ako ng totoo. Pero may isang bagay na natutunan ko. Minsan mas nakaka-isolate yung hiya kaysa sa mismong kakulangan sa pera. Yung kawalan ng budget, mahirap na talaga yun. Pero yung paulit-ulit na pagpapanggap na okay ka, yun yung unti-unting pumuputol sa connection mo sa mga taong mahalaga sa'yo. Hindi dahil ayaw nilang umintindi, kundi dahil hindi mo sila binibigyan ng chance na maintindihan ka. Hindi ko alam kung may makaka-relate dito, pero kung ikaw yung laging nagsasabi ng next time dahil sinusubukan mo lang maitawid yung buwan, naiintindihan kita. Kung ikaw yung tumatanggi sa dinner tapos nanonood na lang ng stories ng friends mo pag-uwi, naiintindihan din kita. Di ka masamang kaibigan dahil di mo kayang gumastos. Hindi ibig sabihin nun wala kang pakialam. Minsan, ang ibig sabihin lang nun, may mga responsibilidad kang hindi nakikita ng ibang tao. Pagod na kasi akong magkunwaring busy. When the truth is, I'm just broke and ashamed. Ayun lang. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.